So, good morning everyone. So, this is the continue ng problem po natin sa mechanics of the formable bodies under chapter 1, stress, no? So, the question is determine the cross-sectional area of the member AG, BC, pati CE for the truss, no? So, ngayon, hanapin daw natin yung cross-sectional area ng member na to, which is yung specific section, no? So, sinabi dito, the stresses are not exceed, no? Not exceed the 20 KSI in tension. For tension daw. So, hindi daw tayo pwedeng lumampas sa 14 or 20 KSI in tension. 20 KSI for tension yan, no? So, ilagay na lang natin. Then, para naman sa compression is 14 KSI. Sa madaling salita, ganito lang po yan. Pag yung makuha niyo pong member is it's either na compression or tension, gagamitin niyo po itong exceed na to, no? Gagamitin po natin yan. So, yan. So, yun ang question niya. So, determine the cross-sectional area of the member AG, BC, and CE for the truss. And the stresses are not exceed to 20 KSI in tension and 14 KSI naman sa compression. And reduce the stress in compression is specified to the reduce the danger of buckling. No? So, ngayon, kailangan lang naman natin gawin dito is isosolve natin yung member. But, hindi lahat ng member is kukunin po natin yung forces, no? Kasi specific section yung binigay, yung specific lang. So, familiar tayo pag specific section kasi method of section, no? Yun yung ibig sabihin na. So, ngayon, kukunin muna natin yung, bago natin makuha yung member na yan, no? Kukunin muna natin yung mga reaction support. So, kung titingnan po natin yung support sa this is pin or hinge. So, meron siyang support na vertical, pati horizontal. So, medyo maliit. So, sabihin natin itong RAB. No? So, RAB na yun. Forces at vertical. Dito sabihin natin, ano ito siya? RAH. No? O yung horizontal. Then, dito naman, kung makikita po natin yung support natin sa taas, this is ruler, no? O overhang. So, ibig sabihin lang po, isa lang yung support siya, which is yung sa horizontal. Kasi naka-horizontal yung ruler. So, sabihin natin itong, RDH, no? Kasi point D yan. So, sabihin natin RDH. So, kasi ano yan siya? Sa support natin yan sa D na horizontal. So, gawin natin para makuha natin yan. Pwede po tayo mag-submission forces vertical. Kukunin muna natin yung reaction. Submission forces vertical. So, sir, bakit niyo po gagamitin ng submission forces vertical? Kasi kung matatandaan po natin, ang concept natin sa submission of forces vertical is kapag isa lang po yung anon, is pwede po natin ang gamitin. Kung titignan po natin yung structural natin, isa lang po yung anon. Kasi yung vertical na RAB. Kasi walang anon dito na vertical. Kasi ito ruler, yung support dito sa D. Which is horizontal yung support niya. Hindi vertical. Unlike kung pin yan. Kasi hindi po natin magagamit yung submission forces vertical dahil magiging dalawa na yung anon. So, dahil isa po yung anon, so applicable yung submission forces vertical. So, ano yung mga vertical forces natin? Yung RAB. This is RAB minus, kasi downward yung 40 kips, no? Force pa rin yan. Minus 25 kasi downward din. Is equal to 0. So, RAB natin, yung support natin sa B, support natin sa A, is equivalent of what? Equivalent of 65 kips. So, lagyan na lang natin. Kasi negative 42, negative 25, this is negative 65. Pag i-transpose mo sa kabila, maging positive. Then, kukunin na natin yung support natin sa, pwede natin kunin yung support natin sa H. Ang gawin na lang natin, pag kukunin natin ito, magmo-moment tayo sa A. So, summation of moment at A is equal to 0. So, I think na pag nasa mechanics of deformable bodies kayo is malakas na yung foundation sa statics of rigid body, no? So, lalo na pag ng moment. The moment is force times distance, yung formula niyo, no? So, hindi naman totally na kailangan mastering statics of rigid bodies. Yung mga importante lang na kailangan natin magamit sa mechanics, no? So, katulad ng mga moment, pag-solve ng mga force member, ganyan. So, yun, pagkuha ng mga support reaction. So, kunin natin yung
kapag kinuha kasi natin yung support natin sa D, dito tayo magmo-moment. Then kapag ito naman yung kunin mong reaction, dito ka magmo-moment. So, dahil okay na tayo dito, di ba? So, okay na tayo sa support sa A. Kasi ito yung 65 kips. Ang kailangan lang natin yung support sa H. At the same time, makukuha natin yung support sa horizontal, yung A niya. Kasi mag-sway yan. So, ngayon, gawin natin dito. Summation of moment at A is equal to 0, positive, is gawin na lang natin ang magandang positive rotation nito. So, kahit ano naman yung assumption mo, okay lang naman, walang problema doon. So, kukunin natin ito. So, gawin na lang natin is ganito na lang yung assumption ko. No? So, clockwise is equal to counterclockwise. So, ibig sabihin, unahin natin yung ikot ng counterclockwise. Ano yung mga ikot ng counterclockwise? So, ito, ikot yung 40 kips ng counterclockwise. So, this is 40. Multiply by what? Multiply by distance. Ano yung distance ng vertical forces? Siyempre, yung horizontal. Yung horizontal yung distance niya. So, this is 40 times what? This is 40 times 4. No? Then, what? Ano pa? Yung 25. Ikot yan ng ganun. So, this is 25. Positive 25 times distance. Ano yung distance niya? Ang distance ng 25 is what? 8 yan, di ba? Kasi kung titingnan po natin hanggang dito, this is 8. Kasi 4 plus 4, this is 8. So, ngayon, ganito kasi yan. Pag ganito yung assumption mo kasi is walang negative sign. Ano yan, lahat is positive. So, kung wala nang forces na ikot ng, di ba, wala ka nang forces na ikot ng clockwise. No? Kasi ito, ikot yan ng counterclockwise papunta dito. So, equal mo na lang. So, this is RDH, no? O sabihin na lang natin RD, multiply by what? Multiply by distance. So, kung titignan po natin yung forces natin o support natin sa D, naka-horizontal. Itutulak niya yan. Pag naka-horizontal yan, ibig sabihin lang po, pag ginamit natin si moment, ang magiging distance niya po is yung vertical na distance. Kasi ang forces, ganito po, take note ha. Kapag yung forces natin is horizontal, ang magiging distance niya po is vertical. Ngayon, pag ang forces naman natin is vertical, ang magiging distance niya po is horizontal, no? Ganun po, kabaliktaran po. So, kung horizontal ito, ang magiging distance niya yung 6 feet. So, mula dito hanggang dito, 6 plus 6 plus 6 is equivalent of what? Equivalent niya ng 18. So, magiging 18 po yan. So, this is 18. Multiply by 18. So, yan. So, gawin natin dito, the RD, no? So, sabihin na lang natin, RD support. 40 times 4 plus 25 times 8, i-divide mo yan sa 18. Then, makukuha mo dyan is 20 kips. 20 kips. Ngayon, ito yung support dito. This is 20 yan. Then, ito naman is 65, no? Ito yung 65. Meron pang isa. Ito. So, ngayon, pwede natin gamitin yung summation of forces horizontal. No? Pwede natin gamitin yung summation forces horizontal dito. So, mag-summation forces horizontal tayo dito. Kasi isa lang yung ano. Tignan nyo. Ano ba yung mga forces natin na horizontal? Ito. Pero hindi siya anon. Pangalawa, ito. Ito yung anon. So, yan lang, di ba? So, isa lang yung anon. So, applicable yung horizontal. So, kapag ginamit natin yung horizontal, na forces natin, this is RAH kasi horizontal ng A. So, ano lang natin, equal lang natin sa RD because symmetrical. No? Equal to what? Equal to 20 kips. Ibig sabihin lang po, naka 20 kips din ito. Yung horizontal dito. Horizontal dito is 20 kips and 20 kips din dito. Same lang po yan. So, ngayon, nakuha na natin yung mga support. Ang kailangan lang natin gawin dito is isosolve yung mga member forces natin, which is yung hinahanap dito, no? Para mahanap natin yung cross-sectional area. At the same time, kapag kinuha natin yung cross-sectional area, hindi daw tayo pwedeng mag-exceed sa 20 KSI kapag yung member na mahahanap natin is what? Tension. Tama. Ngayon, sa madaling salita, gagamitin mo yung 20 KSI para hindi ka lumampas doon. Kapag tension yung nakuha mo member. Ngayon, pag compression naman is ang gamitin mo is 14 KSI. No? So, try natin. Ano ba maganda? Saan tayo mag-joint? O saan ba natin ika-cut yung ano natin? Yung member natin. So, try natin mag-cut. So, sinabi dito, this is AG. So, A to G. At ano pa? B to C. B to C. Ito. At ano pa? C to E. C to E. Sa madaling salita, pwede mo i-cut yan sa gitna. Kasi tingnan mo. A to G hanggang dito. So, sorry. Hanggang dito pala. Ano yung sunod? B to C. So, sakop niya pa rin ito. B to C. Hanggang doon. So, pwede mo i-cut yan. Pwede mo i-cut yan. Then, ano yung sunod? C to E. So, C to E. So, parang ganito lang siya. Then, dito, parang ganito. So, pwede mo i-cut sa gitna. Para balance, no?
So, pwede mo naman sa nikat yan. Kahit saan man, pwede mo nikat yan. Ang importante, ang problema lang dun, kapag kinat mo sa ibang section, mahirapan kang mag-solve. Although, kung okay lang kung talagang familiar ka talaga. So, walang problema dun. Kasi makakaya mo yun. Pag hindi, pag basic pa tayo, doon na lang tayo mag-cut sa pinakamadali, no? So, isulat natin yung free body diagram. Ano ba magiging free body diagram dito? So, pag kinat natin dyan, no? So, try muna natin mag-joint, no? Mag-joint sa A. So, try natin joint to A. This is joint muna tayo sa A para makuha natin yung member AG. At the same time, pag kinat natin dito, hindi tayo mahirapan. Joint natin sa A. Pag nag-joint tayo sa A, ganito yung free body diagram niya. Meron siyang forces dito. Dito papunta kay B. Then, meron naman siyang forces dito papunta kay Z. Then, meron siyang support, which is yung 65. Then, meron siyang horizontal na forces, yung 20. Then, dito magkakaroon ng slope. Bakit? Kasi naka-incline. So, ano yung slope? Yung slope niya is 6 and 4. So, kung ilo-lowest term natin yan, 3/2. No, para hindi tayo mahirapan. Wala namang problema kung gusto mong i-copy yung 6, yung gusto mo gamitin yung 4 dito. Walang problema doon. Kaso lang, pag ginawa mo yung hypotenuse, napakalaki, no? So, ngayon, ang magiging hypotenuse niyan is what? 13, no? So, ang magiging hypotenuse niyan is square root of 13. Yan. Okay na, no? So, this is, sabihin natin, member AB. Hindi naman hinahanap yung AB. Bakit? Kasi hindi siya sa anon. Pero yung AG, yan yung hinahanap. So, kahit hindi natin, kailangan kasi natin ito by summation of forces horizontal kasi naka-incline. Alam natin pag naka-incline, meron siyang vertical component at horizontal component, no? So, ngayon, tingnan natin. Gamitin natin muna summation forces vertical. Kasi, di ba sabi ko kanina, yung concept ng method of joint is dalawa lang. Summation of forces vertical at summation of forces horizontal. Kaya lang, doon po sa dalawa na yun, magagamit mo lang yung dalawa na yun kapag isa lang yung anon. Ngayon, kung magta-try tayo ng summation forces horizontal, ilan yung anon? Isa, yung AG. Pangalawa, yung horizontal component nito, which is hindi pwedeng horizontal sa unang subok pa lang. Ang gagamitin mo na lang is summation forces vertical dahil isa lang yung anon. Kasi hindi naman vertical yung AG, horizontal yan. Ito kasi meron siyang vertical component, which is isa lang. Ito lang, no? Kasi ito hindi naman siya anon, meron siyang 65 kips. So, summation forces vertical is equal to 0, no? So, this is what? This is AB. So, AB multiply by what? Yung ano nito? Yung vertical nito, yung slope na. This is 3 and this is square root of 13. Siguro familiar kayo dito, no? Pag vertical is yung vertical line. Yung sa taas. Then, pag horizontal, yung sa taas, yung sa horizontal line. So, AB is equal lang natin yan sa 65, no? Para ano. Yan yung sinasabi nilang, upward is equal to downward. So, yan. So, this is AB. Is equivalent of what? Ito, 65 na to, i-divide mo lang yan ng 3 all over square root of 13. Then, ang makukuha mo sa sagot dyan is 78.2 kips. Yan. Yan yung ano natin, yan yung forces natin sa AG. AG. AB pala. Yan yung magiging forces natin sa AB, no? Ditong AB. So, kailangan natin ng AB para sa horizontal component. Summation of forces horizontal is equal to 0. AG, sabihin natin na AG is positive na lang is ganitong direction. No? So, AG, sabihin natin ganito na lang. Positive is ganitong direction. So, AG is positive at ganito is positive. 20 kips is equal to, ganito na lang gawin natin, is equal to, walang positive din gawin na lang natin, equal to ganito, opposite sign, no, opposite sign. So equal to what? Equal to itong sign ito. So this is 20. Ano yung nakuha natin kanina? This is 78, no? 78.2 multiply by what? Multiply by kung horizontal, this is 2 all over square root of 13. Yan, no? Ganyan po. So, gawin po natin dito. AG kasi yung kailangan natin, no? So, 78.2 multiply by 2 all over square root of 13. I-transpose lang natin ng 20. So, minus 20. So, this is member AG. Calculate na lang, no? So, this is 20 or 20.33 ata kips. This is compression. Oh, sorry. This is tension pala kasi positive. Tension. Yan yung sagot natin sa AG. So, nahanap natin yung member natin sa AG, no?
Ito na yung sa AG. So, ang kulang na lang yung BC. So, yung BC, para ma-solve natin yung BC, kailangan natin i-cut yung section dito. So, saan ba natin i-cut? I-cut na lang natin dito. No? Yung, kasi kailangan natin yung, kailangan po natin yung member sa BC. No? Kailangan po natin yung member sa BC. So, BC. So, ilagay muna natin yung free body diagram. Dito na lang. No? So, meron daw support dito. This is point D. Yan yung point D. And this is point C dito, sorry. Ay, wala. Ano natin? Ayan. This is point D. And meron siyang support dito, di ba? Meron siyang support yan, which is yung 20 kips. Then, ganito. Dito yung C. Itong point na to. Eh, di ba nag-cut po tayo dito? Matandaan nyo? Hindi pala dito tayo mag-cut. Dito pala. Matandaan nyo, nag-cut tayo dito. So, kung nag-cut po tayo dyan, sabihin natin na, ano ito siya? Support natin. So, BC. Yan. Then, dito, meron naman siyang incline. So, sabihin na lang natin na nag-compression sila. So, wala naman problema kasi, makukorrection lang nito ng sagot natin. So, dito, magiging, ano ito? Paano ba yung surin ito ganito? Yan. So, point E yan. Then, dito is EF. So, tingnan nyo. Ito yung point D, no? Itong point D. Itong point E na to, ito. NC. Dahil sabi dito tayo nag-cut. So, kaya kung nag-cut tayo, ibig sabihin naputol na yan. So, kung may naputol na yan, magkakaroon lang sila ng continuous dito. Sa point na to. Sa F. Then, dito continuous sa point F. So, sabihin natin dito is yung point F, no? So, walang continuous dito sa point B. Kasi dito, mismong sa B yung hinahanap natin. Dito tayo magkakaroon ng continuous. So, ngayon, lalagyan lang natin ng slope kasi naka-incline ito. So, ang slope dyan is ganun pa rin yung 3 and 2 kasi symmetrical lang naman yung mga distance nila. So, 13. No? Square root of 13 po yan. So, yan. So, this is 6 feet. And this is 4 feet. Yan, okay na. So, ngayon, 6 feet din ito. Kasi yan yung distance dito. Kung i-continuous natin, nag-continuous po tayo dito. So, ngayon, ang gagawin lang po natin dito is, tignan natin. So, yun. I-continue po natin yung, yung di ba natatandaan po natin, nag-continue po tayo ng point F dito. Ibig sabihin lang po nandito tayo magmo-moment. So sabihin natin sa mission of moment, sa mission of moment, F is equal to 0. No? Ngayon, lahat ng forces natin is ikot yan papunta kay F. Sa madaling salita, itong point na to, masisiro lahat ito. So, pag sinabing masisiro, ibig sabihin lang po, hindi tayo magkakaroon ng forces at CF. At yung forces natin at EF. Kasi masisiro niya po yung line. Kasi kung matatandaan po natin, the concept of equilibrium condition sa mission of moment is equal to 0. Ibig sabihin lang po, kung saan ka po nagmo-moment, ibig sabihin lahat ng line na involved dun sa point na yun, na kung saan ka nag-moment is magiging 0 yan para balance. Ngayon, itong line na to, 0 na yan, pati ito. So, ang kailangan lang, ang iikot lang po dito na forces, yung BC, pati yung C, yung 20 kips. Ang kailangan lang natin dito yung BC. Kasi ito, hindi na ito siya magiging dahil meron itong value na 20 kips. So, yan. So, kaya natin in-extend yung pulses dito. Then, kapag in-extend po natin, magkakaroon po na siya ng exact distance na 6 feet. So, ang kailangan lang po natin dito is yung horizontal component ng BC. So, kapag yung BC ikot ng horizontal component, ano yung magiging distance niya? Yung 2 kasi nasa horizontal. So, this is 2 all over square root of 13. Then, ang distance niya is 6 feet. Kasi kung matatandaan niyo po, kung matatandaan niyo po ang ang horizontal forces natin na component, ang distance niya po is yung vertical na distance. Ngayon, ang vertical forces naman natin is ang magiging distance niya yung horizontal. So kabaliktaran. So ngayon tingnan natin. So equal to yung 20 kips pala no. So ito kasi ikot yan ng papunta ganito. So counterclockwise. Then ito naman iikot ng ikot ito ng counterclockwise. So, kung ikot niya ng counterclockwise, is na lang natin, i-equal na lang po natin by 12 times 20. Kasi 20 yung forces dito. Ang distance ito, 6 plus 6. Di ba? So, di ba sinabi ko na kanina na kapag yung forces natin is horizontal, ang magiging distance niya is yung vertical. So, BC is equivalent of what? Ito, gawin mo na lang, 12 times 20. Then, itong 6 times 2 over square root of 13, i-divide mo dito. So, makukuha mong forces dyan, no? O makukuha mong BC dyan is yung 72.11
kips. So this is compression. Compression. Ngayon, hindi ko pinakita, pero compression yan. Hindi ko pinakita po yung yung sign niya. Kasi kung titingnan mo yung sign, positive yung makukuha mo. Kasi tingnan mo, 12 times 20, divide mo sa 6. Di ba, positive agad yung sign nito. So, ibig sabihin lang po, tension, kung nang isipin ng estudyante is tension, kasi positive yung result. So, hindi po yung ganon. Kasi, dito kasi yan, kasi ang ginamit ko dito is counterclockwise is equal to clockwise is equal to counterclockwise. Kaya sinabi ko kanina na lahat ng ganitong assumption is walang negative sign. Pero pag gumamit ka ng isang assumption lang is magkakaroon ng negative sign, which is magiging compression, no? So ganito kasi yan. So, di ba itong B6 na to, for example, ganito yung sign natin, no? So ganito yung positive sign natin, this is counterclockwise. So itong BC na to ikot ng counterclockwise, kaya positive. Ngayon, itong ano na to, gatiin ito na lang yung sign natin para hindi makalito. Yan. So, itong BC na to, ikot ng counterclockwise, kaya negative. No? Negative yan. Negative yung BC. Kasi itong horizontal component niya, hanggang dito. So, ikot yan ang papunta dito, kay F. So, this distance is 6. Kaya magiging negative sign. Kasi ang ikot niya is counterclockwise, which is ang positive mo is ang ikot niya is clockwise, which is ang assumption mo is counterclockwise is positive. Ngayon, itong naman is iikot ng clockwise, kaya counterclockwise, kaya positive. Ngayon, pag i-transpose mo sa kabila o i-divide mo dito, magiging compression. So, hindi naman problema yung sign natin, hindi naman problema yung sign natin. Ang lang dito, ang important, kasi i-correction lang naman ang sagot natin yun. Ibig sabihin, kung compression is, ibig sabihin, baliktad yung sign. So, negative. Ano lang po yan. So, ngayon, di ba, hinahanap po natin dito is stress, no? Yung cross-sectional area na hindi mag-exceed dito kapag tension. So, nakalimutan ko yung AG, which is hindi pa yan tapos. Kasi di ba, ang nakuha mo dito, tingnan mo. Ang nakuha natin dito is 20.33. So, ang gawin mo, i-divide mo yan by tension na 20 KSI. Kasi ano yan siya? Tension kasi ito. So, kung tension, i-divide natin ng 20 KSI para hindi siya mag-exceed. So, this is 1.17 inches cold. Yan yung sagot dito. O yan yung cross-sectional area niya. So, dito naman sa BC, ang gagawin lang po natin dyan, i-divide natin by 72.111. So, divide natin. Kung compression yan, i-divide natin by 14. So, this is BC. Is equivalent to what? Equivalent yan ng 5.15 inches cold. Ito yung lagyan lang natin ng A para ma-identify natin na ang hinahanap dito is cross-sectional area. No? Yan. So, meron pa tayong kulang yung CE. Paano natin mahanap yung CE na yan? No? Kailangan pa natin ng CE. So, para mahanap natin yung CE, mag-join po tayo sa CE, no? Ito yung hinahanap. I-try natin mag-join sa D, no? Buray na lang natin to. So, try po tayo mag-join sa D. So, joint natin sa D. So, let's say, so, joint at D. So, kapag nag-join tayo sa D, ganito yung free body diagram niya. So, ganyan. And meron siyang forces dito na 20 kips. So, let's say, joint D yan, no? So, meron siyang slope dito na ganun pa rin. This is 2, and this is 3, and this is square root of 13. So, ito yung CD, ito yung DE. No? Punta dito. So, ang gagawin lang po natin dyan, try natin, ano yung gagamitin natin? Ano na lang, no? Submission of forces horizontal. Kasi tingnan nyo, isa lang yung ano sa horizontal. Ito lang. Yung horizontal component nito. So, masusolve natin yan. Hindi tayo pwede mag-vertical kasi dalawa yung ano. So, this is 20. CD na lang. So, CD. Multiply by, kung horizontal, this is 2 all over square root of 13. No? Equal to what? Equal to 20 kips. So, 20. So, this is CD. Ang number natin sa CD is 36. No? So, ito yung alam nyo na yung paano kinukuha. So, kasi ano, ganito lang yan. I-divide mo lang yung 20 sa 2 over square root of 13. So, 20 kips yan. So, 36.06 lang. 36.06 kips. Yan. Yan yung ano. Pero hindi naman natin kailangan yung CD, di ba? Hindi natin. Kasi ang kailangan natin yung CD. Kailangan muna natin i-solve yung CD bago natin makukuha yung ano, yung tawag nito, yung CE. So, kailangan natin dumaan dyan. Continue natin. So, sa joint submission forces naman tayo by vertical.
no, is equal to 0. So, ano yung mga vertical natin? This is DE, no, itong vertical na to, at yung, nakuha natin na, CD. So, equal na lang natin para mas madali. DE, pag vertical, this is 3, all over square root of 13, multiply by, CD. Ano yung CD natin? This is 36.06. So, this is DE, ang member natin sa DE, is, 30 kips. So, sir, bakit nyo po kinukuha yung mga member na hindi naman hinahanap, no? So, yun yung tanong. So, kasi ganito yan. Kinukuha natin yan kasi hindi natin masosolve agad yung CE. Bakit? Kasi maraming anon. Anon ng CF, anon pa rin yung iba. So, kailangan natin, parang hindi naman tayo totally mag-join, no? Hindi naman totally hanapin lahat ng member. Ang kailangan lang natin dito is yung member lang dito, pati yung member dito, para mag-join tayo sa E, which is, konti na lang yung anon. At the same time, pwede tayong gumamit ng method of joint, no? So, burayin natin ito. Yung mga kopyahin nyo lang yung, dito na lang, no? So, kopyahin nyo lang yung hanap natin. So, anong lang dito, ang sagot dito is ito. Ito, pati ito, no? Yan lang hinahanap. So, yan. No choice kasi tayo. So, ngayon, dahil nakuha na natin yan, so, ang gawin natin dito is, mag-joint naman tayo sa, sa E. So, try natin joint sa E. Joint tayo sa E. So, ano yung itsura ng E? Ito yung EE. So, ito yung point na sa E. At meron daw siyang dito at meron siyang incline. Ganyan. So, sabihin natin na ganito yung sa compression yan. So, this is CE. Yan yung hinahanap, CE. Ngayon, yung DE na yan, nakuha na natin ng value which is yung 30 kips. Yung naman natin yung EF, no? Ano yung EF? Ano po yung EF? Hindi po natin alam yung EF. So, sabihin natin EF. So, ngayon, meron siyang slope dahil naka-incline. So, this is 3, this is 2, this is square root of 13. Ngayon, tignan nyo. Kung hindi natin hinahanap yung 30 kips niyo sa DE, kung hindi natin hinahanap yung DE na 30 kips, hindi natin masolve yung CE. Bakit? Kasi, anon yung tignan nyo. Anon yung, this is EF, no? Anon po yung, anon yung vertical component ng EF at magiging anon pa yung vertical ng, yung DE. So, hindi natin masosolve yung CE. Hindi naman tayo pwedeng gumamit ng horizontal kasi dalawa naman yung anon. Hindi naman tayo gumamit ng vertical kasi magiging dalawa yung anon kung hindi natin hanap yung DE. Ngayon, sir, bakit na kung DE lang yung kailangan, bakit pa kailangan yung CD? Kasi hindi natin masosolve si DE kung hindi natin hanap yung CD. Bakit? Kasi tingnan nyo, yung DE na to is 30 kips. Ginamit yan sa submission forces vertical. Yung vertical kasi hindi mo masosolve yung vertical kung hindi mo kukunin yung horizontal component ito kasi naka-incline. So, kapag nag-incline, meron siyang dalawang component na vertical pati horizontal. So, ang technique dito is aralin niyo yung statics of rigid body by basic component. Kasi, doon talaga yung pinakamaganda. Pag malakas ang foundation mo dito is wala na ito. Easy na lang yung ganitong problem. Kahit gaano pa yung kahirap. Gaano pa yung karami na members. Yun talaga yung kailangan doon. So, yun. So, ako kasi, nung tinake ko yung statics of rigid bodies, hindi rin ako, konti lang natutunan ko doon. So, lang ako. So, kasi ang routine ko kasi araw-araw ko nagre-review. Kaya hindi ko na malaya na ma-master ko yung mga statics of rigid body pati mechanics of deformable bodies. So, ganito kasi yon. Yung kasi, yung hindi ko naman totally inaral yung statics, lahat ng component, yung lahat ng concept ng statics. Yung inaral ko lang doon is yung mga kinakailangan ko sa mechanics of deformable bodies. So, katulad nito, yung paggawa ng mga force and members, no? So, yan. So, i-continue natin. So, ang kailangan natin ito, yung CE, no? So, gawin natin dito, mag-submission forces, horizontal o vertical. Siyempre, vertical. Bakit? Kasi tingnan nyo, ang vertical component is isa lang yung which is applicable yung vertical. Yung component ng vertical ng EF. At kapag gumamit ka ng submission of forces horizontal agad, is hindi mo masosolve wala kang masosolve dyan. Kasi una, meron tayong dalawang yung CE, pati yung horizontal component ng EF, which is hindi pwede. Kailangan submission forces vertical agad, no? Equal to 0. This is 30 kips. Equal na lang natin. Pag vertical, ibig sabihin yung vertical dito na line. So, 30 all over square root of 13. So, ano yun siya? This is what? This is EF, no? Equal na lang natin by 30 kips. So, ang makukuha po natin dyan, ang EF po natin is equal to 36.06. Although naman yan na same kasi symmetrical. Ano po bang inaasahan po natin dyan? Same siya sa CD. Kasi tignan nyo, EF man ito, di ba? EF, incline. So, ano yung isa? Yung CD. So, incline nyo dito. So, kung makikita natin, same yung distance. So, natural lang symmetrical yung makukuha natin dyan. So, ngayon, mag-submission forces na lang tayo, horizontal, para makuha na natin yung hinahanap na CE.
Hanggang dito na lang tayo sa CE. Kasi yan yung hinahanap sa specific section. So, CE is equal to what? Equal na lang natin sa ano yung mga forces natin na horizontal. Ito, yung 36.06 multiply by what? Multiply by, kung horizontal yan, multiply by 2 all over square root of 13. Tama. So, ngayon, equal yan by CE is equal yan sa 20 kips. Pero, compression yan. Compression. So, sir, bakit nyo po, ganito yung advice na mas maganda para matuto kayo. So, kapag gumamit ka ng ganyan, huwag kayong gagamit ng ganito, yung tinatawag dito, yung, alam niyo yung sa basic quadrant, yun ang sundan niyo, yung basic quadrant ng ganito. Meron kasi tayong basic quadrant dito. Diba, pag ganyan, positive to positive. Ito kasi negative to positive. Ito negative to negative. Then, dito naman is positive to negative. Yan yung x, y. Kaya importante po yan sa basic natin, no? So, yan. Yan po yung sundan para hindi kayo malito sa sign. Kung bakit nagiging compression or nagiging tension. Dahil yan dito sa quadrant. Ngayon, kahit naman hindi sa quadrant, kung malakas yung analysis mo, malalaman mo na talaga na compression yung CE. Kasi tingnan mo, yung CE kasi, kung i-compress niya kasi yung CE, kasi meron tayong compression dito. Kung itutulak nito, anong magre-resist sa kanila? Siyempre, yung CE. Susuportahan siya ng CE, no? Yung member natin sa CE. So, ayan. So, pero hindi pa yan sagot, ha? Bakit? Kasi tingnan mo, sabi dito, kung compression daw, dapat hindi daw mag-exceed sa 14 KSI. Sa madaling salita, kailangan natin i-divide yung 20 sa 14. Ngayon, pag dinivide mo yan, dito na lang natin lagay, no? So, this is CE. So, dito na lang. Yung 20 na yan, pag dinivide natin yan, so, 20, divide natin yan by 14. So, this is what? This is, ano yan? This is 1.43. Tama. 1.3 inches squared. So, maging inches kasi yan kasi ang ano kasi feet man yan. So, feet per second. So, inches na lang. Unlike kung si meter kasi ano lang, millimeter na lang. Millimeter squared. So, yan yung sagot. Ito na lang yung magiging sagot natin sa, sorry, hindi pala nakikita. Yan yung sagot sa problem na to. So, hindi ko pala nakalagay yung problem. I think problem number 6 or 5, no? So, yan. So, kung may mga tanong kayo o clarification, no? So, hindi kasi ngayon lang ako nagagawa ng video kasi sobrang busy. So, marami akong hinahawakan na tutorial sa Manila. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng free time. So, dadagdagan ko yan mga mamaya siguro, no? So, thank you and God bless.